Hallelujah. Mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. At nawa po'y nasa mabuting kalagayan tayong lahat sa gabay ng ating Ama. At ating tatalakayin ngayon ang Book of John, Yahuchanan sa Hebrew. At ang gagamitin natin na translation ngayon mga kapatid ay itong Truth Scripture. Okay, pinili natin gagamitin ito ngayon upang makikita natin gaano ba meron bang pagkakaiba sa mga hawak nating ilan ng mga translation, Hallelujah Scripture, English Standard Version, at meron pang King James Version. Ngunit mga kapatid, hinahambing ko na ang mga translation ito. Hindi naman nagkakalayo. Kumbaga, meron lang silang mga ibang wordings na pinalitan upang mas maklarify, upang mas simplified ang pagkakaintindi natin. Okay? So, ginagamit natin ngayon itong Truth Scripture dahil titingnan natin ang translation ito kung paano niya pinaliwanag, paano niya kinaklarify, paano niya pinasisimplify ang sinabi ng ating Messiah dito through Apostle John. Okay. Sa chapter 15 mga kapatid, ito ang nasusulat. Okay. Sa ibang translation, meron siyang idinagdag dito sa verse 1 na kinukuha niya doon sa Book of Exodus. Meron siyang idinagdag dito. Ang sinasabi niya dito, Ahaya Ashar Ahaya, meaning, I am that I am, the living Eloah. Yan ang kanyang idinagdag dito sa verse 1. Dahil dito sa Hallelujah Scripture, ang sinulat dito, direktang sinasabi, I am the true vine and my father is the gardener. Ganon din dito sa English Standard Version. Ang nakalagay dito, I am the true vine and my father is the vine dresser. So, magkakatulad lang. Kumbaga, tagapangalaga. Okay? Pero dito sa Truth Scripture, idinagdag niya dito ang nakasulat doon sa Torah, specifically sa Exodus chapter 3, na sinabi niyang, Ahaya Ashar Ahaya, meaning I am that I am, the living Eloah. Then, inugtungan niya ang nakasulat sa karamihan na, the true vine and my father is the gardener. Ano ang gustong ipapahiwatig sa translator ng Truth Scripture? Kung titingnan natin mga kapatid, ina-emphasize dito sa verse 1 yung ako ay ako, si ako. Okay? I am that I am. Yun ang sinabi ng Ama doon sa panahon ni Moses. Kay Moses mismo, sinabi niya, Ahaya Ashar Ahaya. In Hebrew dialect, I am that I am. So, ang ating Messiah dito nagsasabi, halos sa lahat ng translation na meron tayo ngayon, ang sinabi, ang nasulat doon sa mga translation ngayon, maliban dito sa Truth Scripture, ay I am the true vine and my father is the gardener. Ngayon, ang in-emphasize dito sa binasa natin, sinasabi niya or ibig niyang sabihin that the Messiah itself claiming that he is the Father. But
yung kasunod na sentence, idinugtong pa rin niya na if the Messiah itself is the Father, dahil sa Ahaya Ashar Ahaya, I am that I am, the true vine, the living aloha, and the true vine, and my Father is the gardener. Paano natin ito maiko-comprehend, mga kapatid? Okay? Nasa sa inyo, mga kapatid. Pero sa akin, para sa akin mismo ha, no offense or tawag dito, wala namang kaso, walang problema, para sa akin, walang issue. Okay? Pero if this passage, this sentence, kung iisipin natin, I am that I am, the living aloha, the true vine, and my Father is the gardener. Parang iba, di ba? Kung ako ang magpakilala sa sarili ko, if I am that I am, the only living aloha, tatanggalin ko ang the true vine, and tatanggalin ko na itong and my Father is the gardener. Hindi ko na ilalagay dito. Or kung ilalagay ko man ito, sasabihin ko na lang, and a Father, the gardener. Diba? Incorrect form of sentence. Kung paano natin ipapaliwanag, ipapakilala ang ating sarili. But anyway, by the way, pupunta tayo sa sinabi, sa pinakabuod ng sinabi ng Messiah dito. Okay. Verse 2, ang kanyang sinabi dito, He removes every branch in me. He removes every branch in me. Ibig sabihin, may dalawang personahe. Ang nagpakilala na true vine and the gardener. Okay? He removes every branch in me. So, He removes every branch in me that does not produce fruit, and He prunes any branch in me that produce fruit, so that it will produce even more fruits. Okay, sa mga nagagarden dito, sa mga naghahalaman, sa mga nagtatanim ng mga puno, di ba, yung mga sanga ng mga namumunga at maganda ang kanilang tubo. So, sa mga gardener or sa mga nag-aalaga ng mga halaman, pinupruningan nila ang mga branches, ang mga sanga na mas lalo pa itong, di ba, pag pinoprune mo ang isang puno, yung mga sanga niya, may uusbong na namang ibang panibagong sanga. So, ibig sabihin, pag pinopruningan ang isang branch, isang sanga, magpo-produce pa siya ng panibago at marami pang sanga at dadami pa ang kanyang bunga. Okay? So ngayon, mga kapatid, dadako tayo sa ano bang klaseng bunga? Ano bang bunga ang sinasabi dito ng ating Messiah? Anong klaseng bunga? Okay. So, huhugot ako ng talata na sulat ni Pablo na nagpapahayag kung anong klase ang bunga na hinahanap natin dito. Hindi ito typically na hugot
doon, tapal dito. Hindi. Ah, nasa konteksto pa rin tayo dahil ang pinag-uusapan natin dito ay hindi practical, hindi physical, kundi spiritual. Okay? Spiritual. Fruit. So, ibig sabihin, dahil spiritual fruit, or even, pwedeng nating masasabing physical fruit dahil ang pinag-uusapan dito ang tagasunod niya eh. 'Di ba? Ang Misaya mismo ang nagsasabi, ako ang totoong puno ng paras ng vine. At kayo ang mga sanga na mga sumusunod sa akin. 'Di ba? So, ibig sabihin, ang isang magandang puno, sabi, ang Misaya mismo ang nagsasabi sa ibang passages na nagsasabi niya na ang puno ay makikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. So, ibig sabihin, ang puno ng saging, makikilala mo siyang saging kung makikita mo na ang kanyang bunga. Saging nga pala. Mangga nga pala. Langka pala. Diba? Pag nakita na natin ang bunga. Ngayon, kasi meron na tayong mga technology ngayon, mga kapatid, na isang puno, dalawang variety or dalawang klase ang papabungahin nila. Kasi may ano bang tawag sa agriculture nung itatap nila ang ibang klase ng fruit, bearing fruit na mga puno, itatap nila sa isang puno na halimbawa mangga, tatap nila ang sanga ng rambutan. So, ang sanga ng rambutan nakatap dito humuhugot ng nutrients lahat ng kanyang pangangailangan dito sa puno ng ano ba yan? Mangga. Tapos, mangga, namumunga, ang original na puno, namunga ng mangga, pero may tumubo na or may nakatap na rambutan. Ngunit, it is a man-made works. Okay? Sa teknolohiya na pinahintulutan din ng Ama. Okay? Na magagawa yun. Walang imposible. Lalong-lalo na sa Ama. Walang imposible sa ating alayo. Okay? So, babalik tayo. So, huhugutin ko yung sinabi ni Pablo sa Galatians chapter 5 verse 22. Na sinabi doon, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, kindness, faithfulness, humbleness, self-control. Siyam yun na nakatangian na bunga ng Espiritu. Ngayon, tayo na mga sumusunod sa ating Misaya. At ang ating Misaya, ano siya? Spiritual. With the human body, nung unang pagpunta niya dito. Ngayon, bumalik na siya sa kanyang totoong identity, sa totoong imahe. Sinuot na niya uli ang tinatawag na heavenly or divine personality, divine being, divine body. Incorruptible na. Okay? So ngayon, ang sabi ng ating Misaya dito, na my Father is the gardener, He will cut off. Puputulin niya ang mga sangang hindi namumunga. Okay? Sumusunod sa Kanya, ngunit hindi nakikita. Sa sumusunod sa Kanya, hindi nakikita sa taong yun, hindi nakikita sa mga taong yun. Ang pagkatao, ang personalidad, ang karakter ng Misaya. So, the Father itself will cut off that branch. Pero yung mga branch, yung mga sanga, yung mga tagasunod ng ating Misaya na ipinapamuhay ang kanyang pagkasya bilang
sumusunod sa Kanya, the Father will prune them. Paano? Cultivate. Yung pagpuprone ng isang halaman, hindi madali para sa isang sanga na puputulin. Masakit yun. Di ba? Masakit yun, mga kapatid. Ngunit, nasa proseso yun. Isang proseso yun na mas lalago pa, mas dadami pa ang yung mga sanga at dadami pa ang yung mga bunga. I know you know what I mean. Because all of us has a discerning spirit from our Heavenly Father, from our Heavenly Father. Okay. So, tuloy tayo mga kapatid. Verse 3. You are already clean because of the word that I have spoken to you. Diba? Sinong sinasabihan ito ng ating Messiah? Yung mga taong sumusunod sa Kanya. Practically, physically, sa Kanyang kapanahunan. And spiritually, sa mga taong susunod sa henerasyon ng Kanyang mga nauunang disciples. Remain in me, and I will remain in you. A branch cannot produce fruit by itself. It must remain in the vine. Likewise, you cannot produce fruit unless you remain in me. Klaro, kapatid. Sabi niya, pabilin ka mo ka na ako, huwag ako magpabilin ka ninyo. Okay? Walay sanga nga makapamunga gawas kon kini nagapabilin sa punuan. Yan ang sabi ng mga Bisaya, sa Bisaya version. Sabi niya, kung kayo'y patuloy na nakatap sa puno, kung kayo'y ano ba sa Tagalog? Nalimutan ko. Sorry. Nalimutan ko yung Tagalog ng remain. Okay. Kayo'y patuloy na dito lang sa akin. Ganun ko lang i-deliver ito, mga kapatid. Kung kayo'y patuloy na sa akin, kayo'y patuloy na mamumunga dahil hindi makakapamunga ang isang sanga nang hindi nakakonekta sa puno. Yun ang sabi natin Messiah. I am the vine and you are my branches. Whoever remains in me and I in them, they shall produce much fruit. Without me, you can do nothing. Ang Messiah ang nagsabi dito. Merong maraming mga mananampalataya, so-called mananampalataya na hindi naniniwala sa Messiah. Meron namang mga naniniwala sa Messiah, but slight lang. Bakit nasabi nating slight? Because sila ay mas naka-incline doon sa Ama, direkta sa Ama, kaysa sa Messiah. Sabi nga, dito sa amin yung mga nasa ibang sikta at reliyon, sasabihan nila ang Jehovah's Witnesses followers na ang standing ng Jehovah's Witnesses people is like this. The Father is the true God. Okay, gagamitin natin ang wording na ng Greek na kanilang sinusunod. So, ang Ama daw ay siyang totoo at malaking Diyos, God. At ang anak ay small Diyos, gamay nga Diyos. So, ang dako nga Diyos, ang malaking Diyos ay ang Ama. Ang maliit ay ang anak. Ewan ko. Kahit pa noon pa, hindi ko tanggap ang ganong perspective. Hindi ko tanggap ang ganong paniniwala at
mga sinabi nila patungkol sa ama at ang anak. Dahil nga, ang anak mismo ang nagsasabi, ako at ang ama ay iisa. So ngayon, marami namang nagsasabi na, sige nga, kaya nga. So iisa lang sila, so ang ama ay ama. Siya na rin ang anak. Okay? It doesn't matter. No issue for me. But, kung titingnan natin ang paglalahad ng Mesaya sa kanyang sarili, sinabi niya, dito mismo sa Book of John, dito talaga si John talaga ang nagsusulat paano ini-elaborate, paano ipinakilala ng Mesaya ang kanyang sarili at paano niya pinakilala ang Ama. Dito pa lang sa ating binasa, mga kapatid, itutuloy natin hanggang sa huling verso ng chapter 15 na ito. Okay. Sabi niya, verse 6, if you do not remain in me, you will be like a branch that is thrown out and dries up. Those branches are gathered up and then thrown into the fire and burned. Yun naman ang nangyayari sa physical world. Diba? Susunugin na ang mga na-cut off na mga branches. Kasi wala nang silbi. May silbi, panggatong. Okay? Okay. Sa verse 5, sabi talaga ng Mesaya, ulitin ko lang mga kapatid, I am the vine and you are the branches. Whoever remains in me and I in them, they shall produce much fruit. Without me, sabi ng Mesaya, without me, you can do nothing. And how come you disregard the Mesaya? Dahil didiretso kasama. How come? Okay? Ngayon, ewan ko. Sige. Patuloy na lang tayo mga kapatid. Verse 7. If you remain in me and my word remains in you, then whatever you want, or sa ibang translation, whatever you ask for will be done for you. It will be yours. And it shall be yours. If you remain in me and my word remains in you. Klaro ang sinabi ng ating Mesaya. Kung ako'y nasa sa inyo at patuloy ang aking mga salita ay nasa sa inyo, then whatever you want will be done for you. Bakit nga ba nagkulang tayo? Bakit ba may ang daming bakit? Ang dami ring mga suggestion. Ang dami din nating maiisip kung bakit. Baka, gagamit na naman tayo ng baka. Baka pinapahintulutan ng Ama to test us as He will pruning us this time, upang makapamunga pa tayo ng mas marami. Baka gusto lang ng Ama na susulpot o sisibol ang bunga ng patience and humbleness and long suffering. The fruit of the Spirit is. Bakit is ang ginamit sa passage na yon? Ang dami nga eh. Ang daming 9 yun. Siyam na individual character. Pero bakit is ang ginamit? Bakit? Dahil nasa iisang espiritu at iisang individual yun kapag naipapamuhay na ang mga ito. Okay. So, without me, you can do nothing, sabi ng Mesaya. When you produce much fruit, verse 8, when you produce much fruit, my Father is esteemed,
This proves that you are my disciple. Ano ang sabi ng Hallelujah Scripture sa verse 8? In this my Father is esteemed that you bear much fruit, and you shall be my Talmidim. Disciples sa Hebrew, Talmidim. Okay. Dito sa English Standard Version, sabi niya, by this my Father is glorified that you bear much fruit and so prove to be my disciple. So, mapuprove lang pala mga kapatid na tayo'y disipulo, followers, mananampalataya sa ating Misaya kung makikita sa ating mga sarili ang mga bunga na gusto na makita ng Ama sa ating mga buhay through our faith in Him, through the Messiah itself. Ano bang karakter ng Messiah? Ano bang fruit of the Spirit ng ating Messiah? Lahat na sinabi ni Pablo doon sa Galatians chapter 5 verse 22, yun ang iilan lang sa mga karakteristik ng ating Messiah. Mapagmahal, mapagkumbaba, humble, kindness, faithfulness. Meron na ba tayo nito mga kapatid? Meron na ba o nandito na ba ito sa ating mga buhay? Ang sinabi ng fruit of the Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy. Mapagmahal na ba tayo? Kagaya ng ating Messiah? Joy. May kagalakan ba sa ating mga puso, sa ating mga buhay? Kagaya ng Messiah? Na kahit nasa gitna sila ng lawa na binagyo, may peace ang ating Messiah kahit nasa gitna ng bagyo. Patience. Meron ba tayong patience? Kindness. Goodness. Faithfulness. Faithful ba tayo sa ating alahayam? In all the way? Ikaw at ako lamang ang makakasagot nito sa tanong na ito sa ating alahayam. Humility and self-control. Itong self-control mga kapatid, madali lang to. Bakit ako natatawa mga kapatid? Dahil hindi sa wala. Hindi kasi tayo exempted. Itong self-control na ito, madali lang naman sana. Ngunit kung bakit hindi tayo makakapagtimpi, lalo na kung makakarinig tayo ng salita na hindi tanggap, lalo na kung meron tayong pride. Kung may nakatago pa itong pride dito sa puso, kahit maganda pa siguro ang intensyon ng isang individual na magsasabi sa atin ng pagbabala or mga tawag dito, payo. Kung ang ego dito ang papairalin, kung wala itong self-control and patience,
puputok. Diba? Puputok. Ngunit, kung titingnan natin mabuti paano ipinamuhay ng Misaya ang salita ng Ama, babasahin ko lahat ito mga kapatid at papalikan na lang natin kumbaga isi-simplified na lang natin ang buong chapter na ito sa gabay ng Banal na Espiritu, sa gabay ng Ama sa atin ngayon. Okay, tuloy tayo mga kapatid. Verse 8, when you produce much fruit, my Father is esteemed or glorified. This proves that you are my disciples. As the Father has loved me, I have loved you. So remain in my love. Malinaw ang sinabi. Ang Ama na umiibig sa akin at ako ay umiibig sa inyo. So, remain in my love. Okay. Verse 10. If you keep my commandments, you shall remain in my love, just as I have kept my Father's commandments and remain in His love. Ngayon mga kapatid, paano na lang yung sinabi ng karamihan ng Christianity? Nawala ng kautusan sa panahon ng Misaya. Inabulis na daw ng Misaya. Ngunit ang Misaya ang nagsasabi, hindi ako pumarito upang i-abolish ang commandments, ang law at ang mga propeta, kundi tuto pa rin ito. Malinaw ang kanyang sinabi din dito. If you keep my commandments, you shall remain in my love. Kung patuloy kayong tatalima, patuloy niyong pinahahalagaan ang aking mga kautusan, nandyan ang aking pag-ibig sa inyo. Just as I have keep my Father's commandments. Ang anak ay sumusunod din sa mga kautusan, sa mga utos ng Ama. Siya mismo ang nagsasabi. And remain in His love. So ngayon, nasa pag-ibig siya ng Ama. Patuloy niyang nararanasan, patuloy niyang dinadama ang pag-ibig ng Ama dahil siya ay sumusunod sa mga utos ng Ama. Ganon din tayo. Okay. I have said these things so that my joy will be in you and your joy will be complete. Sinabi ito ng Misaya. Okay. This is a command that I am giving you. Love each other just as I have loved you. And there is no greater love that a person can have than laying down their life for a friend. Yun ang sinabi ng Misaya. So ngayon, ano ang utos ng Misaya? Isa sa mga utos ng Misaya na sinasabi niya dito, this is my commandment that I am giving you. Love each other just as I have loved you. Magmahalan kayo. Huwag kayong magsisiraan. Do not be backbiting. Mahirap yung backbiting mga kapatid. Okay ka lang pagkaharap mong kaibigan mo, kapatid mo. Pero pag nakatalikod, ubos ang kanyang likod. Anyway, this is the word of our Alahayam. There is no greater love than that a person can have than laying down their life for a friend. At ito ang ginawa ng Misaya.
Kaya sabi ng Misaya sa mga tatalima sa kanyang mga utos, ito ang kanyang declaration. You are my friends if you do what I command you to do. I no longer call you servants because as servants do not know what their master is doing. I call you my friends because everything that I have heard from my Father, I have made known to you. Hallelujah. Napakasarap isipin, damhin nang tayo'y tatawagin ng ating Misaya na kaibigan. Sabi niya, hindi ko na kayo tatawagin pang servants kung kayo'y susunod sa aking mga inuutos. Pagkus tatawagin ko na kayong kaibigan. Hallelujah! What a great declaration of our Messiah. Spoken mo yun, tatawagin ka ng King of Kings and Master of Masters na kaibigan. Lalaki na nga ang ating mga puso kapag ang mayor na ang tatawag sa atin na kaibigan, ang gobernador lang ang tatawag sa atin na kaibigan. Kung tayo tatawagin ng presidente ng bansa na kaibigan, galak na tayo. Lalapad na ang ating mga puso. How much more that the King of Kings and the Master of Masters, the Adon of the Adonai, ang tatawag sa iyo na kaibigan ko, aking kaibigan. Hallelujah. Pero sino ang tatawagin niyang kaibigan? You are my friends if you do what I command you to do. Kayo tatawagin ko mga kaibigan kung susundin nyo, kung ipapamuhay ninyo, kung susundin ninyo. You will obey my command. Hallelujah. So, hindi na tayo magiging servants. Sabi niya, hindi na tatawagin tayong servants. Dahil ang isang katulong, ang isang trabahador, ay walang kaalam-alam. Hindi niya nalalaman kung ano ang mga sikreto ng kanyang amo, ng kanyang mga amo. Di ba? Pero sabi niya, I call you my friends because everything that I have heard from my Father, I have made known to you. So tatawagin ko na kayong aking mga kaibigan dahil ang lahat ng aking mga naririnig at sinusunod sa aking Ama ay binigay ko na sa inyo. Pinapaalam ko na sa inyo. Hallelujah. You did not choose me, sabi ng Misaya. You did not choose me, but I choose you, and you accepted me. Therefore, I am appointing you to go out and produce fruit, the kind of fruit that will last. Then my Father shall give you whatever you ask in my name. Hala. Grabe yung promise ng ating Misaya. Ito ang sinasabi na ang Misaya ang pumili nga sa bawat susunod sa kanya. Hindi naman tayo pumili. At first, ano bang sinabi sa ibang translation? Ay, titingnan natin ang ibang translation. Verse 16. Ito ang nasusulat. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask in the Father in my name, He may give it to you. Wala namang pagkakaiba, di ba?
sa sinabi dito. Ganun lang. Ganun lang din. Okay? Yung ano lang, ano ba? Sa Bisaya, pag plaster lang manggod sa sentence, kung paano nila inayos ang mga sentences na mas tutumbok, na mas maiintindihan, mas simplified sa pagkikinig at sa pagbabasa ng karamihan. Okay. So, verse 17. Babalikan ko. You did not choose me, but I chose you, and you accepted me. Therefore, I am appointing you to go out and produce fruit, the kind of fruit that will last. Then my Father shall give you whatever you asked for in my name. So ngayon, may naalala lang ako mga kapatid. Ngayon, sa mga directed to the Father, hindi na dadaan sa Messiah, paano ang passage na to? Wala na. Erase. Ignore. Yeah? Wala na to. Dahil didirekta ka na sa Ama eh. Pero paano ang passage na ito? Then my Father shall give you whatever you ask for in my name. Hihingi ka sa Ama, direkta. Ama, bigyan mo ako ng ganito. Dahil anak mo ako eh. So, ignore na to, mga kapatid. Sa mga direktang, doon na lang sa Ama. Doon na lang sa Ama, wala nang anak. Hindi na nire-recognize ang anak. Marami mga grupo, mga so-called mananampalataya na hindi na recognize ang Messiah. Directed to the Father because hindi pa daw dumating ang Messiah. May mga ibang grupong hindi pa daw dumating ang Messiah, ang anak. So, wala pa. So, direkta sila sa Ama. So, ignore ito. Hindi sila naniniwala sa kasulatan ito. In short. Ngayon, sa mga naniniwala na dumating na nga ang Messiah, ngunit sila didirekta pa rin sa Ama, ignore din ang passage na to. Diba? May kasunod pa. Ito, sinasabi pa dito. So I command you to love one another. If the people in this world hate you, just remember that they hated me first. So, tayo mag-alala mga kapatid kung ang sanlibutan ay galit sa atin dahil hindi naman tayo sa kanila. Sa Messiah tayo. Dahil sabi niya, mas siya ang unang kinapuputan nila. Okay? If you belong to this world, the people of this world would love you. Ganun. Diba? Simple lang naman. Some feather flocks together. Galing din sa kasulatan ng mga kasabihan yun. Okay. However, you do not belong to this world. I have chosen you to leave the ways of this world behind you. And this is why people hate you. Marami. Ang dami. Dahil hindi na tayo sasama sa kanila ng kanilang kalayawan. Meron namang mga panahon na sasama tayo sa kanila or we are mingled with them as a person, as a friend, diba? As a neighbor. Pero hindi na tayo gumagawa sa kanilang mga ginagawa na kinapuputan, kinasusuklaman ng ating alahayan. So, they will hate us. Okay. Experience natin yan. Kayo din mga kapatid. Remember, I told you that servants are not greater than their master. If they persecuted me, then they will also persecute you. If they do what I say, then they will also do what you say. Ganun lang kasimple.
Ha? No servants greater than the master. Kaya kung pinipersecute nila ang Messiah, alam naman natin, pinipersecute din tayo. Ganun lang kasimple yun. Because of my name, people will do to you exactly what they did to me. They do this because they do not know the one who sent me. Klarong-klaro ang sinabi ng Messiah dito, mga kapatid, na may nagpapadala sa kanya. At hindi kilala ng mundo ang nagpapadala sa kanya na ang Ama, ang kanyang Ama, ang nagpapadala sa kanya. Na ibinigay sa kanya ang buo at buong authority ng Ama ibinigay sa kanya, sa kanyang anak, ang Messiah. Dala-dala ng anak ang authority, ang full authority ng Ama, kalakip, kasama ang kanyang pangalan. Okay. Because 22. If I had not come and spoken them, they would not be guilty of sin. But now, they have no excuse for their sin. Everyone who hates me also hates my Father. Malinaw, di ba? Dalawa ang pinag-uusapan dito. Sa pagdating ng Messiah dito sa sanlibutan, ang sanlibutan ito ang mga tao na nandito na hindi tatalin, na hindi susunod sa kanyang mga utos, sa kanilang mga utos, sa Ama at sa Anak, they are all guilty of sin. Oh, okay? Everyone who hates me also hates my Father. I have done things that no one else in this world has ever done. Had they not seen what I have done, then they would not be guilty. However, they have seen the things that I have done, and they still hate both me and my Father. Both. Ilang personalidad ang kinapuputan, kinagagalitan ng sanlibutan? Ang Ama at ang Anak. Both ang sinabi ng Anak. Okay. This fulfills the word written in the law that they have. Then it says, they hated me without a cause. Nakasulat sa Book of Prophets na nagagalit sila sa akin ng walang kadahilanan. Dahil sila ay makasalanan. Oh, okay. But when the Comforter comes, whom I will send to you from the Father, which is the Spirit of truth, who comes out of the Father, He will testify about me. Nandito na mga kapatid ang Trinitarian, ang Trinity. Sa passage na ito mga kapatid, sa talatang ito, sa chapter 15, present ang doktrina na ginawa ng tao. Oneness, duality, and Trinity. Present sa isang chapter sa kasulatan ito. Okay? But when the Comforter comes, whom I will send to you, sino magpapadala? Ang Messiah. From the Father. Saan galing? Sa Ama. The Spirit of truth who comes out from the Father. Sino magpapadala sa Comforter? Sa Holy Spirit. Sa Espiritu ng katotohanan. Sino ang magpapadala? Ang Messiah. Saan galing ang Espiritong ito?
galing sa Ama. 3 in 1. Ha? So, nakikita na natin mga kapatid. Basic. Malinaw. Walang issue. Pinaniniwalaan natin lahat ng ito. Dahil ito nakasulat, paano na lang natin isi-signify? Paano na lang natin hihimay-himayin? Paano na lang natin isi-simplify ang mga ito? But when the Comforter comes, whom I will send to you from the Father, which is the Spirit of truth, who comes out from the Father, He will testify about me. Anong sinasabi sa Hallelujah Scripture? Okay. And when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Ruach of the truth, who comes from the Father, He shall bear witness of me. Ganon din ang sinabi ng Hallelujah Scripture. English Standard Version. But when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth, who proceeds from the Father, He will bear witness about me. Verse 27, last verse. And then, you also bear witness because you have been with me from the beginning. Sino ang nagtitestify, mga kapatid? Si John ang nagtitestify sa sinasabi ng Messiah. Ano ang sinasabi ng Messiah? When the Comforter, when the Helper comes, whom I will send to you from the Father, which is the Spirit of truth, who comes out of the Father, He will testify about me. And you will also testify about me because you have been with me from the beginning. Ito ang tinitestify ni John. Who the Messiah is, and who the Father is, and who the Spirit of truth is. Bilang siya ang totoong puno ng vine, ng paras. Kung paano niya pinahahalagahan ang kautusan ng Ama, ganon din ang ating pagpapahalaga sa kanyang mga utos. Na yun din naman ang utos ng Ama. Wala namang ibang kautusan. Iisa lang. Ang utos ng Ama na sinusunod ng anak at ang utos ng anak na galing sa Ama na susundin natin. Paano makikilala tayo na followers of the Word, followers of the Messiah, followers of the truth? By living an example that the Messiah did when He was here. Paano niya inilathala ang gospel, ang good news of the kingdom of heaven na ipapatupad dito sa lupa, paparating, na inihanda ng Messiah. Paano namumuhay, na ipapamuhay ng Messiah ang mga utos ng Ama. Ganun din ang gagawin natin upang tayo ay marirecognize that we are the fruit of the true vine. Hallelujah. Sana mga kapatid na ipaparating natin ang message ng simple, na may clarity at natatanggap ng mga diwa, ng bawat individual
na nagsisikap na makasunod sa kalooban ng ating alaya. Be blessed mga kapatid. And Shalom. Hallelujah. I love you all.